Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na masapin sa mundo ng social media. Talaga naman na ilinabas nga ng isang general na talagang inamin na kontrolado nga ni Kuting ng Norte ang matataas na opisyali ng sa ganoon ay mangulimbat nga sila ng kaban ng bayan. Dito nga natin mapapansin na talagang wala na nga pinapalagpas itong si Kuting ng Norte. Ngunit dito nga natin makikita na talagang lumalaban pa rin ang matataas na opisyales ng ating pamahalaan. Dito nga natin makikita na ayon nga sa mga sources, mga men in uniform na ito na agad-agad ngang sinisibak ni Kuting ng Norte ang matataas na opisyales na kontra sa lahat ng kanyang desisyon. Malalaman at talagang makikita nga natin na talagang maraming ang sinibak itong si Kuting ng Norte na talagang hindi nga niya nagustuhan at nawala agad sa serbisyo. Dito nga natin makikita na nawawala na ang freedom of speech ng mga men in uniform. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ginurgur. So, I must be saying something true, no? So, dun sa mga nanonood, ito ulit ako, hello! Magandang umaga sa inyo. It's now 5. Okay, so, balik tayo sa sinasabi ko. Sa mga hindi nakapanood nung una, quick rundown. Yung Senate, yung cabinet revamp, reshuffle o kaya recycling na gagawin o ginagawa ngayon ay para sa akin plan D, no? Nasa plan D na. Plan A is win the elections and then create a scenario wherein they will be enabled to sustain themselves in power forever and ever, or kaya dynasty rule, better than the father na 20 years. Ito mas matindi ito kasi kaya sila nag-PI. Plan A, PI. Plan B, yung Plan A, PI, and then umalma ang tao. Tandaan niyo yan, umalma ang taong bayan. Kahit gumastos ng 32 billion doon, pirma-pirma, pera, 32 billion, boom, umalma mga tao. Plan B, hindi nag-work yung Plan A, eliminate the Dutertes and allies. So, hindi rin natuloy at natakot sila kasi umalma ang tao. Umalma ang mga kababayan natin, mga Pilipino. Plan A, Plan B. So, dumama ng konti do sa Plan B, pero nag-react ang mga taong bayan. Kaya, hindi rin natuloy. Kaya nag-Plan C, no? Rig the elections. Na kino-question natin, ako kino-question ko mismo kasi lumabas ang Bongo, Bato, and Marcoleta, pero yung iba, yung 7, hindi lumabas. Dapat lumabas dyan yung Kibuloy at saka si Atty. Vic Rodriguez. Kaya, kasi boboto kay Bato na nag-number 1, bumoto rin kay Bongo, no? Then kay Bato at saka kay Marcoleta. Boboto rin ng sigurado ang Kibuloy at saka si Atty. Vic at yung 5 pa. Sila Hinlo et al. Lahat sila. So, ang weakest link lang doon ay si Ipe. Sorry pero kasi ikaw artista yun yung ano doon. So, yung iba might have dropped Ipe. Yung iba, hindi lahat. Yung ibang voters. Pero, karamihan to sa DDS, nag-straight talaga. Nag-straight. And then, plus 2, kinuha si Aimee at saka si Villar. Okay. So, nagdedelikado na naman sila, umaalma na naman ang tao, so nag-Plan D. Takot sila. So, Plan A, Plan B, Plan C, umaalma ang taong bayan. No? So,
nandito tayo ngayon sa Plan D. Yung Plan D is, hi, hello, magbati na tayo, ayusin na natin to, no more impeachment, no? Kasi sila, wala ng pera siguro no? Gasto siguro, daming binayaran, utang ng utang. So, hindi natin alam yung nasa kanilang side, pero looks like na kinukwel lang yung ng tao, yung galit. So, pwedeng paputukin yung Davao, yung sa tanim ebidensya sa bahay ni Duterte. And then, kung babalik ang Duterte, kung sakaling pabalikin na ang Duterte, maggalit na galit yung tao. Baka magtuloy-tuloy, hindi makatapos sa term. So, natatakot sila Kanino sila natatakot? Sa mga Duterte? I don't think so. Natatakot sila sa taong bayan. Naalma, and they will have a revolution in their hands. Yun yung natatakot sila. No? Kaya kung titignan nyo, Plan A, Plan B, Plan C, Plan D, ang pinaka-glaring dyan ay yung taong bayan. Foiled lagi ang plano nila dahil sa taong bayan, the sovereign Filipino people. So you should all understand yung value, yung valor ninyo bilang taong bayan, tayo yung nasusunod. Tayo ang may say. Kasi kahit sila, kontrolado nila yung gobyerno, alam nila anytime ang taong bayan pwedeng umalsa at tanggalin silang lahat. Yun ang ilagay nyo sa ulo nyo. Plan A, Plan B, Plan C, and Plan D all is following the overall objective, which is to sustain themselves in power so that they will continue with their evil na ways na korupsyon at kung ano pa ang mga kamalian na nakikita ninyo. Nandiyan na yung droga, nandiyan na yung komunista, nakipag-alyansa sila sa komunista, nanalo ang komunista, yung mga party list sa eleksyon. Ayaw paupuin ang Respicio at yung party list na Duterte Youth. Nawala ang EPANAW at ang BG at yung iba pa na mga kaalyado. So, rig the elections, Plan C. Nung nag-aalma na mga tao, nagsisimula na umalma, gaya nung kay Duterte na nagrally kayo, taong bayan, nationwide at global. Milyon-milyon na Pilipino, tinanggal yung takip ng kaldero, let the steam out, biglang, boom, Senate investigation. Nanood ang tao, nawala na yon. Kasi montik na, magtutuloy-tuloy yun Pero tinanggal, Senate investigation. Kaya nga in doubt ako, sinasabi ko kay Amy. Kung pinabayaan na lang yon ni Amy, nagtuloy-tuloy yun tapos ang Marcos. Pero from the point of view of Amy, na survival, political survival, and surviving the brand name Marcos, the tradition of Marcos, the legacy of the father. That's why Amy has to be stronger in politically, and pinaka-the best dyan is to start talking harder, firmer, na she is pro-Inday Sara, pro-Duterte. Nang hirap basahin kung saan siya, pero ako, to be on the safe side, ayaw ko sa kanya. Sorry, pero ayaw ko sa kanya. Kaya, Madam President, beware of people in sheep's clothing, pero panay mga wolves. Sorry, Amy, pero psychologically, yun yung normal na action as the daughter of a former strongman. You want to retain the legacy, your brother, na questionably pa nga,
Kung ako masusunod, pahukay ko si tatay, kunin ko yung DNA nung mag-ina, nung nanay, tatay, pates ko, kung talagang anak ka. Baka singaw ka nga lang eh. Kasi may mga MUP na nagsasabi talagang patay na yung totoo eh. So, fake news sasabihin, pero pinaka-the best niyan, pagka umikot ang mundo, DNA ka, tsaka hair follicle test ka. Kung ikaw ay napatunayan na isang fraud na tao, hindi ikaw talaga, no? Half-breed ka lang. Sa isang side ka lang konektado at hindi do sa nanay. Then, fake ka na talagang dapat bitay ka eh. So anyway, nandun na tayo ngayon sa Plan D. Sorry, yung mga nagko-comment kanina, hindi ko nabasa kasi nagurgur yung channel eh. So, the Plan A, Plan B, Plan C, Plan D are all in accordance to propelling themselves in power. And to do that, mag-PI sana, palpak. Neutralize sa mga Duterte, palpak. Rig the elections, tumpak. Pero, alma ang mga tao, gagalit. Magpi-people power. Kaya they have to do something. Dito sa eliminate Duterte and their allies, they let off the steam by investigations. Senate investigations. Ay, kaya niloloko tayo eh. Dinaya ba eleksyon o hindi? Sa akin, yes, dinaya elections. Pero ang mga kandidato, nag-thank you na, tinanggap na. Nung iba, ayaw na nila ipaglaban. Kung tumatakbo kayo ng eleksyon at sinasabi niyo ipaglalaban yung taong bayan, paano ngayon? Hindi niyo pinaglaban ang boto nung 16.8 million, nung 17 million na tao na hindi na-count yung boto. So, nandun tayo sa Plan D na revamp yung buong kabinete. Mag-resign kayong lahat. Para lang makwel na naman and to project Marcos as trying to show an image that he is concerned, that he is in control, that he should finish his term. Ngayon, nasa inyo yung tanong ngayon. Papayag ba kayo? Patapusin na lang natin yan. Another 3 years will put the country, by 2028, will put the country to probably 22 trillion debt. Talagang debt para sa atin. Patay tayo dyan. 22 trillion debt. Now, duktungan ko, yung Plan D, sa tingin ko lang, sa tingin ko is a preparation for 2028. Paano yun? Preparation na ang magiging pananaw, kunyari kay Marcos is he is in control, he's trying to make amends with Inday Sara. Alam naman nilang hindi papayag na si Inday Sara, kilala si Inday Sara eh. Galit na, they burned the bridges na. Pero kunyari ngayon, bati-bati na tayo. Para yung mga ibang Pilipino, ayun, nakikipagbati na, ayaw pa ni Sara. Yung ganun ba? No? But this evil plot to change the cabinet is actually to condition the minds of the Filipinos that he is in control now. He wants to do good now sa last 3 years. But it is a hidden, may nakamask, plastikan na gusto niyang mag-prepare sa 2028 elections. At the same time, yung mga kabinete na naging loyal sa kanya at ginamit niya, ginamit niya, that's the character of these people, manggagamit. Matapos kayong maging loyal sa kanya at maging henchmen niya, maging mga aso niya, pipitikin ka na lang basta. Tangina, yan yung ugali ng mga yan. Napakawalang niya eh. Tapos nun, makataka sila.
from the people. Kasi itong pamilya nato, anytime they can leave. Itong grupo nato, itong sindikato nato, they can leave anytime. So, ang ano nila ngayon, trash everyone, bahala kayo, tumakas kayo, umalis na kayo, enjoy the money that you earned, and then palitan natin yung kabinete, and then this cabinet will pave the way for the 2028 elections where Inday Sara, if hindi na impeach, will run as president. Question mark. Bakit mo ilalagay ang Trillanes na may 1-year ban kasi kumandidato pero siya pa rin ilalagay mo? So, next year pa pwedeng umupo si Trillanes. Question mark yun. So, DILG pa. So, ang basa ko doon, they're looking at 2028. Parang game plan 2028. So, this administration is trying to survive till 2028 and then biglang, boom, sira ang Inday Sara, sirain nila. Kaya, ang question ko sa inyo, will you sit down and watch what's happening? Nasa plan D na sila. Hindi natin alam yung plan E. No? Hindi natin alam yung plan E. Kasi we can only analyze based on what is given and what we see on a satellite view. No? Satellite view. Hindi natin alam kung ano yung nangyayari na yan. So basically, that's how I look at it. That's how I'm reacting. Yung cabinet reshuffle na yan, cabinet revamp na yan is just a show so that he can be projected as trying to make amends na, bati-bati na, let's move on, let's move forward. Meron pang mga sinusunod dun sa mga naging vlog ko in the past, like yung magkokolektahin yung tubig, yung ganun ba. Kaya, this is all icing, superficial, because ang totoo, ang nakaugat talaga sa kanila ay kasamaan, kawalangyaan, babuyin ang Pilipinas. Pagka ganon ang peg ng mga namumuno sa Pilipinas, patay tayo. Nasa inyo yun ngayon, mga kababayan, nasa inyo. Sabi ko nga be the leader. Hindi naghihintay kayo ng leader. Dapat si Inday Sara, dapat yung mga MUP, dapat ganyan. No, be the leader. Be the leader of your families. Kayo ang tumayo para sa inyong kinabukasan at kinabukasan ng pamilya nyo. Pagka nakita nyo talaga, nakikita nyo may mali, ipaglaban ninyo ang sarili ninyo. Kaya nag-vlog din ako tungkol sa 500 years natin na nakaraan. Trying to explain na kaya nagkakaganito tayo, wala tayong maasahan sa Pilipino, wala, ganyan talaga, parang kibit balikat na lang. Wala Kasi nga, 500 years ang nakaraan, masyado tayong na-develop yung kultura natin mismo ngayon ng kalaban natin. Kaya walang mangyari. Kaya ang SFGF, nag-iisip ang SFGF. The way I see it, we cannot fight a government that is so corrupt and so evil because they have the resources. Now, ang SFGF, we do it legally. We put up our resources together para in the future, we can stake our claim. We can say no. We can fight because we have the resources. Kung iisipin natin na palitan ng gobyerno, palitan people power, wala nga nagpi-people power Dinaya na nga tayo sa eleksyon wala rin Parang okay lang Kaya nga, tatanda tayo. And then what? Nandun pa rin ako. I want to see a better Philippines, and that is the vision of
SFGF. Simply put, a better Philippines, whereby each and every Filipino can live a decent life, a happy life, with pride and dignity. That we have the opportunities. Yung opportunity mo, opportunity sa akin. That we can sustain ourselves, sustain our families, even without government. Because kung asa natin ng gobyerno na palpak at naghihintay tayo sa ikabubuti ng gobyerno, better think twice because wala eh. Ilang taon na tayo naghihintay. 40 years na from EDSA 1. Kaya nga nag-EDSA 1 eh, nag-EDSA 2 pa. Wala, sila lang. Do you think na itong current na nanalo sa election, they will stop Resolution 10? Eh, binoto nyo nga yung ano eh, lumabas nga eh, binoto ng computer yung author ng Resolution 10. Sorry sir ah, pero ikaw naman talaga in record, in history, ang resolution, Ping Lacson, ang author ng Resolution 10. I don't know what you're thinking of. Nilegalize lahat. Ay, nako. Certification na walang resibo. Pirma lang. Cleared yung pera. Who gave you that power? What made you think na it's so logical and the right thing to do? Puta, lahat kayo dyan, nakaupo, nakikinabang kayo. At kaya ang tingin ko, hindi yan matatanggal. Because pagbotohan man yan, collective decision kasi, pagka nagbotohan yan, lahat ng in favor of Resolution 10, say aye. Oh, wala na, tuloy ang ligaya. Continuous pa rin. The only way, Madam President, the only way that this will stop the cycle, the vicious cycle na pahirap ng pahirap, spiraling ang Pilipinas pababa. Deteriorating ang ating kultura. Yun ang magiging kalaban natin at in fact kalaban natin ngayon. Kasi ang Pilipino wala ng pag-asa, walang paki, walang dinadaya na, ninanakawan na, nagdodroga na, may komunista pa, wala pa rin paki ang Pilipino. That's why we deserve a country na the worst pa sa Somalia. Magfe-fail tayo eventually. And these people na nagdala sa Pilipinas para masira, they will be abroad enjoying our money. Mga walang yan. Walang tatayo. Walang tatayo. Kaya kung wala yung mga leader, hindi tatayo mga leader at natatakot din at naghihintay ng taong bayan, dapat ang takbuhan na lang ninyo ay inyong sarili, ang inyong kapitbahay, ang inyong pamilya. Magbayanihan tayo tungo sa ikabubuti ng Pilipinas. Buhayin ninyo that bayanihan spirit. Bayan. Sama-sama, buklod-buklod. Itaguyod natin, buhatin natin yung bahay. At ilipat natin sa magandang pundasyon. Ayusin natin ang Pilipinas in our lifetime. Kaya nyo bang gawin yon? Because kami sa SFGF, tinatayo namin sa magandang pundasyon ang kinabukasan, at least namin at ng mga pamilya namin at eventually mga komunidad namin. Maraming salamat sa inyo. Basahin ko yung mga comment. Sorry, nagurgur yung channel eh. Signal. Erlinda Lutap. Hi. Boss Bell. Hi, Captain Dado. Good early morning from Pagadian City with love. Thank you, MMLS. Oh, thank you, Boss Bell. Leona Berga. Maraming salamat. Oliver Ladish. Magaling o manghula. Ewan ko sa iyo. Teka. Freedom of speech, expression, and democracy, lumabas na ang tao at hindi
na matakot pero kulang sa suporta ng mga military. Walang hero sa puso. Alan, Doktor Alan, huwag ka magpupuyat, masama sa yan. Loloy, said I. Excuse me, Eves and Puerto dinaya ang eleksyon. Period, di ba? Prince James, the bad guy on every Bruce Lee movie. Loloy, dapat people power na sir para mawala na yung mga bangag. Setsuke Silva, said I. Shirley Pawelsik, said I. Zetski Silva, hi. Jeff, hi. Freddy Cruz, musta na? Hi, Lynn Morena, it's pointless whatever identity is. The matter that he was elected as long as he is doing his job as president is more recognizable than doing nothing. You see, pagka ganyan ng ano natin, maraming Pilipino naniniwala at yung ibang Pilipino na hindi naniniwala ay ayaw stress yung kanilang paniniwala. Then tama sino to? Si Hani, saan na yun?